Nasa 13 din siya. 13, 14. Pero kapag Sunday, nag-iiba yung rate, medyo mas mataas. Pero doon is, yun, 13.50. So, yun. So, ganun siya. So, yung sweldo na yung nasa news, ino-offer nila na papunta dito sa Finland is 90,000 pesos. So, ano ba yan siya? Parang okay lang ba yun? Or sakto lang ba yun? Mabubuhay ka na ba doon pag nandito ka sa Finland? So, yun. Yung 90,000 na yun is hindi pa siya malinis. Kumbaga dyan sa Pilipinas, hindi pa siya napabawasan ng tax, ng SSS, ng PhilHealth, or other deduction. So, ibig sabihin malinis pa yun. So, possible, yung 90 na yun is kung sa euro yun is nasa 1,800. So, ang mga malinis na doon ay siguro lalabas siya ng mga 1,400 to 1,200 or siguro mga 1,400 na sa estimate ko. So, sa 1,400 na yun, na malinis, kung wala kang loan or babayaran sa agency or sa company na nag-hire sa'yo papunta dito. So, yun, mga 1,400. So, sa 1,400 na yun, kailangan mong maglaan ng pangbayad ng bahay, pambayad ng kuryente, pambayad ng mobile data, pambayad ng transpo, ano pa ba, pambayad ng groceries, yung mga ganyan, pambili mo. So, yun. So, yung 90 na yun is, depende sa yung paano mo siya i-manage, paano siya mamabudget sa buong buwan na may matitira para sa savings mo or pampapadala sa Pilipinas. Depende kung paano ka mamumuhay dito sa Finland. Kung magtitipid ka naman at saka kung magsi-second job ka, mag-extra, pwede kang makaipon ng malaki at saka makapagpadala ng malaki. But yung basic lang na 90,000 is ang gastos mo dito sa Finland. And then siguro konting savings or konting padala, pero hindi siya yung naiisip mo na matitake home mo is 90,000 na gagamitin mo siya lahat, panggamit mo ay pangpadala or pambili mo ng kung ano man. 90,000 is marami pang ileles doon, lalo na tax, malaki din yung percentage dito ng tax. So yun, yung bahay dito, yung kapag kunwari kukuha ka ng shared apartment, kuha ka ng isang room sa shared na apartment is mga nasa 400, mga nasa 450, siguro mataas na yun, pero may mga iba din nag-o-offer na 350 or 320. Kaso sa mga lugar na medyo malalayo na, yung kailangan mo pang mag-travel para pumunta sa center o pumunta sa workplace mo. So yun, kukonsume ka nga lang ng time para magbiyahe at saka yun nga yung pamasahe. Although yung pamasahe naman dito is pwede kang kumuha ng monthly na pamasahe is nasa 50, 55, something ganyan. Ano naman yun, 1 month naman na yun, unlimited ride na yun dito sa buong Helsinki, wag ka lang lalabas ng ibang province kasi iba na yung gamit nila doon na transpo service. So yun, bahay, sasakyan, ay transpo, tapos yung kuryente naman minsan kasama na sa rent ng bahay at saka yung tubig minsan kasama na rin sa bahay. Pero kapag hindi naman siya kasama, ang kuryente is mga nasa 20 euro monthly, tapos yung tubig naman is 25 monthly, and then yung mobile data, yan, kailangan mo rin kasi kumuha nun. Nasa ano rin siya, nasa 25 to 30 euro per month. Yun. Maliban na lang kapag may mga loan ka or mga credit card or credit sa store, yun, babayaran mo din yun monthly through invoice.
Yun, ang kinagandahan lang dito sa Finland is maganda yung system nila ng transportation, system ng education nila dito. Pagkasama mo yung family mo, yung anak mo, yan, libre lang sila ng tuition, tapos meron pa silang allowance sa government, and then free meal din sa school. Tapos kapag ang school nila is medyo malayo-layo sa bahay, sa address, is may libre rin silang pamasahe. Tapos health service, maganda din health service nila dito kasi pag may sakit ka or may sakit ka or gusto mo magpa-check up, ganyan, punta ka sa ospital, and then di ka naman kagad magbabayad. I-check ka muna nila, i-laboratory ka muna nila. Tapos kapag may kela ka, yun yung parang social service dito, social security service, parang ganyan. Kumbaga sa atin parang ang tawag doon, PhilHealth, parang ganyan. So yun, kung may bill ka sa hospital, yun, sagot yun ng kela. And then ano pa ba? And then kapag kunwari nawalan ka rin ng trabaho dito, and then tapos nag-stay ka na dito for more than di ko sure kung gaano katagal, pero basta long enough, nag-stay ka dito, tapos nawalan ka ng trabaho, ayan, si government din, meron ka makukuhang assistance, unemployment assistance. Yun yung kinagandahan dito pag taxpayer ka. So maraming benefits. Yun din yung isa sa magandang dahilan para pumunta dito. And sa mga gustong mag-apply papunta dito, may mga agencies naman na nag-hire from dyan sa Philippines papunta dito. I-check nyo lang lagi sa DMW, tama ba? Kung sila ay legit. Tapos okay naman, para sure, doon kayo mismo magtingin sa DMW or yung dating POEA na tinatawag. So doon may maraming makikita mo yung mga vacancies, doon pwede mag-inquire doon para talagang sure na legit. Ito na tayo, be.